Gandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Len ng Global House Community Church at ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito ay ang pangatlo sa huling mga salita ng ating Panginoong Hesus sa krus. At ito po ay ang babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. At makikita po natin yan sa Juan chapter 19 verse 26 to 27. At tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Tinataas ka namin, Lord. Pinagpapala ka namin, Panginoon. Let your name be glorified, Lord, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Alain ko, Lord, na tabunan mo kami ng iyong glory, Lord God. And thank you, Lord, for words in season, Lord, that you present out of our mouth. And thank you, Holy Spirit, be our teacher today. In Jesus' name, amen and amen. At sabi po sa Juan chapter 19 verse 26 to 27, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Na magkagayon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon, ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Title po ng ating pag-aaral ngayong araw na ito ay ang habag at pagtugon ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin dito sa uh, scripture sa Juan chapter 19 verse 26 to 27. Sa gitna ng matinding paghihirap, ipinakita pa rin ni Jesus ang kanyang malasakit sa kanya. Si Maria, hindi lamang siya nagbigay ng utos, kundi ipinakita rin niya ang malalim na pagmamahal at pananagutan. Ang maikli ngunit makapangyarihang pahayag na ito ay nagtuturo sa atin ng tungkol sa pagmamalasakit, pag-ibig at pagtugon sa pangangailangan. Habang pinagninilayan natin ang mga salitang ito, buksan natin ang ating puso sa nais iparating ng Diyos tungkol sa ugnayan at responsibility. Makikita natin dito na yung pag-care ng ating Panginoong Jesus kay Mother Mary. Sa panahon po ba natin ngayon, makikita pa po ba natin ang isang anak na nagkikare sa magulang? Ayan. Ang konteksto ng pangatlong huling salita, si Jesus ay napako sa krus. Hirap na hirap ngunit sa kabila nito, inisip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang ina. Nakita niya si Maria na nakatayo malapit sa krus kasama si Juan, ang alagad niya na kanyang iniibig. Sa halip na itoon ang pansin sa sarili niyang paghihirap, tiniyak ni Jesus na may mag-aalaga kay Maria kapag siya ay nawala na. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Kahit sa gitna ng sakit, inuna ni Jesus ang pangangailangan ng iba na nagpapakita ng tunay na diwa ng walang pag-iimbot na pagmamahal. Amen. Ayan, meron po tayong mga scriptures. Meron po akong mga scriptures na babasahin sa inyo na uh, connect sa ating po pinag-aaralan. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen, no? Magiging mahaba at maganda ang iyong buhay sa lupa kapag iginalang mo at sinunod mo ang iyong mga magulang. Gaya ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus kay Mary. Naalala niya pa rin ang si Mary kahit na nasa krus siya ng mga oras na ito. Sa
Proverbs 23 verse 22, sabi dito, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ng iyong ina kapag siya'y matanda na. Amen, no? Mahalin natin yung ating mga magulang. Lalo na sa time na sila ay matanda na at hindi nila kayang magtrabaho o, 'di ba, kumilos ng kagaya ng mga bata pa sila na pagkilos. So, tayo, alalahanin natin sila palagi. Baga, i-honor natin yung ating mga magulang. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kahit na nasa krusya, pinahalagahan niya pa rin, inalala at pinalagaan niya pa rin ang kanyang ina na si Mary. Number two, ang puso ni Jesus sa habag at pananagutan. Meron po akong three things na nakakailalim po dito. Number one, pagmamahal na tumutugon. Tiniyak ni Jesus ang kapakanan ni Maria sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Juan upang alagaan siya. Ganito rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng pangangailangan bago pa man tayo humiling. Oh, amen, no? Praise God, napakabuti ng ating Panginoon. Dito po makikita niyo, ah, tiniyak niya na maaalagaan ang kanyang ina kapag siya ay wala na. Tayo rin, di ba? Binigyan din tayo ng Panginoon sa bago pa create, di ba? Bago niya create ang tao, provide niya na yung lahat ng pangangailangan natin. Mababasa niyo po yan sa Genesis na bago i-create ni Lord ang tao, create niya muna ang lahat ng kakailanganin ng tao. Diba? Amen. Praise God. At napakabuti ng ating Panginoon. Saka grabe po yung pagmamahal ng ating ah, Tatay sa langit. At kung babasahin niyo po yung sa Luke chapter 15 verse 11 to 32 about sa prodigal son, kung paano po siya ah, naghintay dun sa anak niya na umalis, di ba, sa kanilang bahay. Pero kung titingnan niyo, no, buhay pa yung magulang niya, pero dahil sa mahal ng magulang niya ang kanyang anak, binigyan niya na yung mana, di ba? Rinubaydan niya pa rin ang kanyang anak kahit na mali yung ginawa. Dahil sa pagmamahal niya sa anak niya, ayaw niya na mapariwara yung anak niya, hindi kumain sa labas, di ba? Binigay niya pa rin yung ah, mana nito na alam niyang kakailanganin niya pagdating ng time. Although, kung mababasa niyo po yung prodigal son sa Luke 15, ay naubos po lahat yung kanyang mana at doon po yung time na dumating yung time na bumalik siya sa kanyang magulang. Pero makita niyo pa rin yung heart ng kanyang tatay, di ba? Na talagang he is patiently waiting for him, no? Tapos nung dumating yung kanyang anak ay talaga namang reunion dahil sa sobrang saya ng kanyang tatay sa pagbabalik ng anak. Hindi niya na tinignan kung ano yung nangyari sa kanya, kung 'di ba, yung sasabihin ng anak, ah, hindi niya na kumbaga pinakinggan. Ang nasa puso ng magulang ay napakasaya niya dahil ang kanyang anak ay bumalik, 'di ba? Ang magulang makita lang ang kanyang anak na malusog, 'di ba? Walang nangyaring kahit ano, masaya na ang magulang yun eh. Kaya ganun din ang ating Panginoon, 'di ba? He take care of us. He takes care of us. Amen. Number two, pagmamahal na nag-ugnay. Pinalawak ni Jesus ang kahulugan ng ugnayan. Pinapakita na tayo ay tinawag upang magmalasakit sa isa't isa bilang isang pamilya sa pananampalataya. Amen. Number three, pagmamahal na lampas sa paghihirap. Kahit sa gitna ng sakit, hindi tumigil si Jesus sa pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng kilos. Ipinapakita nito na kahit may pagsubok tayo, tinatawag pa rin tayong magmahal at magmalasakit sa iba. Hindi dapat hadlang ang ating pinagdadaanan upang maging pagpapala sa iba. Amen. Yan, kahit may mga
pinagdadaanan tayo sa buhay, ah, sinabi ng ating Panginoon na hindi hadlang na kahit may mga nararamdaman ka sa katawan mo, hindi hadlang na maging blessing ka sa kapwa mo. Hindi hadlang na magmahal ka at magmalasakit sa iba. At nakita natin na ginawa ng ating Panginoon yun para maging example at gayahin natin, di ba? Ang maging pagpapala sa iba at sa ating mga magulang. Pagsasabuhay ng halimbawa ni Jesus. Number one, pangangalaga sa ating pamilya. Dito, hinahamon tayo ng mga salita ng Panginoong Hesus na maging responsable sa pangangalaga sa ating mahal sa buhay. Amen. At hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at spiritual nilang kalagayan. Amen. Maging responsible po tayo doon sa pag-aalaga sa ating magulang, lalo na po kapag mga wala na silang trabaho, hindi na nila kayang magtrabaho dahil sila may mga edad na, ah, dapat alalahanin natin sila palagi, pahalagahan, at maging provider din tayo sa kanila. Hindi lang po, yun nga, kagaya ng sinabi na, kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi lamang po sa material na bagay, kundi sa pag-spiritual din na kalagayan. Amen. Number two, pagpapalawak ng pagmamahal sa iba. Ipinakita ni Jesus na ang pagmamahal ay hindi limitado sa ugnayang pagdugo. Ibig sabihin, hindi lang sa family mo yung pagmamahal. Kumbaga, kahit hindi mo kadugo, di ba, pwede mo ring mahalin. Tinatawag tayo upang magmalasakit sa iba sa loob ng katawan ni Kristo, tulad ng ginawa ni Juan kay Maria, o kagaya ni John the Beloved kay Mary, di ba? Hindi naman sila magkadugo. Pero naging family sila, nagkaroon sila, naging hinabili ng Panginoong Jesus si Mother Mary kay Juan bilang maging nanay ni Juan si Mary at maging anak ni Mary si Juan. Amen. Pagtitiwala sa pagtugon ng Diyos. Kung tiniyak ni Jesus ang pangangalaga sa kanyang ina, sa kabila ng kanyang paghihirap, higit pa siyang magbibigay para sa atin. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng mga katotohanan ito ay nangangahulugan ng pagpili na maging mapanagutan, mahabagin at present sa buhay ng iba. Amen. Mag-isip tayo, paano tayo magiging reflection ng pagmamahal ni Jesus sa ating paligid? Paano natin maipapakita yung ah, pagmamahal na ibinigay ng Panginoong Jesus, 'di ba, kay Maria? At paano natin 'to maibibigay sa mga mahal natin sa buhay, yung pagmamahal sa kanila, pag-aalaga sa kanila, pwede din sa ah, mga taong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Paano tayo magiging reflection ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus? Number four, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa ating ugnayan. Pinagtitibay nito ang pamilya kapag tayo ay nagmamahal ng walang pag-iimbot, nagiging mas matibay ang ating ugnayan. Amen, no? Kapag, yun nga, sabi dito, kapag tayo ay nagmamahal, nagiging matibay yung ating ugnayan sa ating pamilya. Binubuo nito ang komunidad ng pananampalataya. Hindi tayo nilikha upang maglakbay ng mag-isa. Dinisenyo tayo ng Diyos upang mag-alaga at magbigay suporta sa bawat isa. Amen. Pinaalala dito ang pangangalaga ng Diyos. Kung naalagaan ni Jesus si Maria sa kanyang pinakamahina na sandali, makakaasa tayo na inaalagaan din niya tayo sa anumang sitwasyon. Yes, amen yan. Ang pag-ibig ay higit pa sa mga salita. I believe talagang inalagaan tayo ng Panginoon. Sabi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world and He gave His only begotten Son. And whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Imagine niyo yun, ipinadala ni Daddy God ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin.
Diba? Kaya ah, makakaasa talaga tayo na tayo ay inaalagaan ng ating Panginoon sa kahit anumang situation. At makikita natin yan sa bawat scripture na ating pong babasahin at mangungusap sa atin ang Panginoon. Ang pag-ibig ay higit pa sa mga salita. Di ba? Yung ihag mo nga lang yung isang tao, di ba? Ah, lalo na kung ikaw ay isang love person, ihag mo lang yung isang tao, mararamdaman niya na yung pag-ibig ng Panginoon dun. Naalala ko yung meron kaming minute na friend ng husband ko. Tapos, ah, yung wife niya, kasama niya nung time na yun. Tapos, hinag ko yung wife niya. Eh di, after nun, di nagawa-hiwalay na kami. Tapos, nag-message yung lalaki, yung husband ng wife sa akin. Ay, tama, sa akin. Sabi nung husband, sabi daw nung wife niya sa kanya, alam mo, nung hinag ako ni Sister Len, naramdaman ko yung love ni Lord. Sabi niya ng ganun. Di ba? Praise God, no? Yung maramdaman ng hinag mo, yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya is napakalaking bagay yun. Hindi ka pa nagsasalita, pero yung pag-ibig ng Diyos kumilos na sa buhay. Di ba? Ang pag-ibig ay higit pa sa mga salita. Yun yung sinasabi dito. Ito ay kilos, amen, sakripisyo at pagtugon sa pangangailangan. Ang halimbawa ni Jesus ay hamon sa atin upang ipakita ang ganitong klaseng pag-ibig sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Yung bang yung smile mo lang, 'di ba? At lalo na kung ikaw ay full of Jesus, full of love, 'di ba? Full of Jesus, full of love. Smile mo pa lang, yung presence mo pa lang, makita nila kung may problema yung tao or nakakaramdaman ng sakit or depression, makita pa lang nila yung smile mo, yung presence mo, ando na yung kagalingan, di ba? Mararamdaman nila na mahal pala ako ng Panginoon. Kasi may pinadalang tao na kagaya niya sa akin. Amen. And para sa ating conclusion, ang pangatlong huling salita ni Jesus, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina ay isang tawag upang magmahal at magmalasakit sa isa't isa. Habang pinagninilayan natin ito, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay nagmamahal tulad ni Jesus? Inaalagaan ba natin ang mga ipinagkatiwala sa atin? Maging paalala ito na anuman ang ating pinagdadaanan, ang pag-ibig at pagtugon ng Diyos ay kailanman hindi nabibigo. Naway maging instrumento tayo ng kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa salita mo. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, sa pag-aalaga mo, pagmamalasakit mo sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon. At tinuruan mo kami kung paano magpahalaga at magmahal sa aming mga magulang, Lord. Hindi lang po sa aming mga magulang, kundi sa mga taong nasa paligid namin, mga kasalamuha namin, Lord. Yung inalaga mo na para mahalin namin, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, dalangin ko na marami pong mapagpala ng iyong salita na makikinig po nito. And thank you, Lord God. Let your glory, Lord God, be seen in us always. At maging kagaya mo kami, Lord, ng punong-puno ng pag-ibig. Sa bawat tao, Lord, na hindi nakakadama ng pag-ibig. Sa bawat tao, Lord, na hindi nakakadama ng pagmamalasakit, ng pag-aalaga. Gawin mo kami, Lord, na kagaya ng puso mo kami. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa ating lahat at umayo tayo at maging pagpapala sa ating mga magulang at mahal sa buhay. God bless po. Ako po ulit si Sister Len. Thank you.